gusto ko pong welcome natin ng masigabong palakpakan. Andyan. Ha? Yung malakas na malakas, please. May asset po ito. Kung wala po siya, wala tayo lahat. Tama, wala yung magagandang kotse, wala lahat. Kaya gusto ko full blast so welcome, okay? Bigyan natin 1 million! Huwag naman ganyan. Mamawalan tayong komisyon. Malakas yung padyak, malakas yung sigaw, malakas palakpak, okay? Bigyan natin 1 million! 2 million! 3 million! Let's all welcome Dr. X! Sabanbog! Malakas na palakpak! Payaman na ba kayo? Yes! Iba talaga pag si Eric ang speaker, ano? Magaling mo ba si Eric? Yes! Gwapo mo ba si Eric? Yes! Iba talaga nagagawa ng pera. Sino mga first timer? Can I see raise the band? First timer. Kalahin mo ang dami, ano? Palakpakan natin mga first timer. My name is Ed, and I'm a doctor by profession. I'm a graduate of PLM. Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, 1998. I passed the board exam 1999. I have a family medicine background from Hospital ng Maynila. Ang mga hospital affiliations ko po, mostly government. Hospital ng Maynila, East Avenue Medical Center, Jose Reyes, San Lazaro, and Makati Medical Center. So tulad nyo rin, many years ago, as a full-fledged doctor, ang laki ng kinikita ko, pero naimbitahan ako sa ganitong seminar. Na-culture shock ako. Dahil akala ko yung papasukan ko, kulto. Di ba? Pagbukas ko ng seminar room, ginawa yung presentation sa isang hotel. Shangri-La Hotel. Pamilyar ho ba? Shangri-La. Sikat o hindi sikat? Sikat. Kilala. Pagbukas ko ng pintuan ng seminar room sa Shangri-La Hotel, sabi ng speaker, isang bagsak. Bag! Sinara ko yung pinto. Sabi ko, seminar, ba't may palapalakpak, bagsak-bagsak? Ano to? Kulto? Di ba? Pagbukas ko uli, nagulat ako, sabi ng speaker, 2 bagsak. Bag! Sinara ko uli. Sabi ko, hindi naguni-guni ito, bangungot na to. Tapos pagpasok ko doon, huminga muna ako ng malalim. Sabi ko, baka naman namamalikmata lang ako. Diba? Pagbukas ko ng pinto, huminga ako ng malalim. Pag singhot kong ganyan, amoy tao. Diba? Baka kayo dito, hindi na nararamdaman yan, pero yung mga nasa likod doon sa pintuan, naramdam na nila yan. Kaway kayo sa likod, amoy tao ba dyan? Amoy tao? O, hindi na ako kumikibo. Isa na amoy doon. So nakakatawa, this has been my buffet for the past 14 years. 14 na taon ko na po itong ginagawa. So nakakatawa po, at the peak of my career, I was earning medyo dollars po. At the peak of my career, I was earning 17 po, $17,000 per week for 3 straight years. So you might be saying, Doc, ang laki naman ng kinita mo. Halos 55 pa ho ng exchange rate. 55 pesos per $1. You might be saying, Dok, ang laki naman ang kinita mo, halos 1 million per week. Baka naman kaya kinita mo yan. Number 1, doktor ka. Secondly, magaling kang speaker. You might be thinking of that particular answer and that particular question. Well, what I can say is this. Nung ginawa po namin yung kumpanya, March of 2006, 3 po kaming may-ari ng kumpanya. Nakipag-partner ako sa 2 gentleman na tulad ko, na sanay sa ganitong uri ng industriya. Sanay din kumita ng milyon linggo-linggo. Ano ginawa namin? Nag-create po kami ng milyonaryo. Sabi natin, lahat ng uri ng tao, gawa natin ng milyonaryo. Kunwari, Bisaya, hanap tayo, gawin natin, Bisayang milyonaryo. Ilocano, turuan natin, maging Ilocano milyonaryo. Security guard, turuan natin, maging security guard na milyonaryo. Magsasaka, magbabalot, mangingisda, driver, lahat ng uri ng driver, pedicab, tricycle, bus, jeep, truck, ultimo konduktor, tsaka barker, naging milyonaryo. So in the span of 2006 up to 2011, we created 500 certified multi-millionaires. 80% nung naging milyonaryo, guys, masa. Diba? Mga ordinaryong tao, hindi nakapagtapos. High school lang ang narating, elementary lang ang narating, ngayon kumikita ng limpak-limpak, multi-millionaire na. So kung sila, nagawa nila, kayo, kaya, mas kaya. Mas kaya. 20% ang naging milyonaryo sa global, professional, doktor, dentista, abogado, nurse, physical therapist, architect, registered nurse, ganyan. Professional naman. So nakakatawa, ibig sabihin, yung natutunan namin, pwede palang ituro. At kapag natutunan mo,
at ginawa mo yung tinuturo namin, ikaw rin, pwede rin kumita ng limpak-limpak. Kaya tama pala si Ka Ernie Baron. Knowledge is? Knowledge is? Kaya yung sigawan, power. Bakit? May natutunan ka kasing bago. Tandaan nyo to, guys. Pag wala kang natutunang bago sa buhay mo, walang mangyayaring bago sa buhay mo. Tama po ba? Pero, pag may natutunan kang bago sa buhay mo, may posibilidad na mabago rin ang buhay mo. Kaya galit na galit kami doon sa mga taong nagsasabing, alam ko na yan. Kasi kung alam mo na to, dapat multi-millionaire ka na. Baka narinig mo lang. Baka may naupuan kang kwento-kwentuhan na parang ganito. O baka kaya sumali ka, ginawa mo, pero mali. O baka kaya sumali ka doon sa ibang kumpanya, nagsara. May mga maling factors. Alamin mo ano yung mga tamang factors para kumita ng tama at kumita ng malaki. Tama po ba? So kung kami, 500 na yung millionaires na nagawa natin, hindi na tsamba yun. Ibig sabihin yung sistema, garantisado na o proven na. Tama po ba? At the rate we're going, we have created 500 millionaires in 5 years. That's 100 millionaire per year. That's 2 millionaires per week. Linggo-linggo, dalawa kini-create nating milyonaryo. Power po ba yun? And I would like to tell you our vision. Our vision is simple. Our vision is to put more zeros. Ang vision ng company, mag-create ng 50,000 Filipino millionaires. Kung 50,000, eto na. Kung 50,000 millionaires ang goal ng company, ikaw, kasama o hindi kasama? Yung iba nagtatanong na, Dok, 50,000, medyo mabubulunan yata kayo yan. Kaya ba yan? Yung 500 nga, amazing na eh. 50,000 pa kaya? Siguro kung Pasig City pag-uusapan, medyo malabo yung 50,000. Pasig City lang eh. Kaya nga ang name ng company, AIM? We started 2006 sa Philippines. Pagdating ng 2010, nag-branch out tayo sa Brunei at nag-branch out tayo sa Singapore. May Pilipino ba ron? Pagdating ng 2011, nag-branch out tayo sa Taiwan at nag-branch out tayo sa Hawaii. May Pilipino ba ron? Pagdating ng 2012, on its first week, nagbukas tayo sa United Arab Emirates sa Dubai. Guys, tayo lang yung nag-iisang company sa Pilipinas, nagsimula na may mga branches sa mga bansang yan. Okay po ba yun? And this year, ang goal ng company magbukas pa sa 6 na bansa. Ano-anong bansa yan? Hong Kong, Italy, whereas Korea, Nigeria, Kuwait. May mga Pilipino ba sa bansang yan? Kaya nga ang tawag sa negosyo natin, marketing. Mas malaki yung market, mas maganda. Mas maliit yung market, hindi maganda yun. Eh tayo, bukod sa pangbuong Pilipinas, lumalabas pa ng bansa. Kaya nga kung 50,000 ang goal ng company, kayang-kaya. Tama po ba? Isipin nyo, ang daming bansang binuksan ng company. Guys, kagagaling ko lang po ng Taiwan. Last week of October, nandoon ako. Nakakatuwa, pag-attend ko doon, pagpunta ko sa Taiwan, kinagabihan ang umattend sa presentation namin, 800. Sa 800 na umattend, 10% noon, kulang-kulang, 80 to 100, ang umattend, pure Taiwanese. So sabi ko doon sa mga leaders, guys, may mga pure Taiwanese. So paano tayo magpe-present? Full English ba? O Taglish? Sabi ng mga leaders, Doc, okay lang Taglish. Kasi yung mga in-check niya, wakyaw naman yan eh. Sabi ko, ano yung wakyaw? Ibig sabihin yan, mga asawa ng Pinoy dito. Medyo marunong magtagalog ng konti yan. At kung sakaling mas malalim pa yung Tagalog na binagsak mo, Doc, bahala na yung mga asawa na ng Pinoy mag-translate. So nag-present ako Taglish. Parang presentation ni Eric Rodriguez. Nung matapos ako, nagugulat ako, habang nagpe-present ako, yung mga Chinese gumaganon. Akala mo naintindihan. Kinabukasan, nagpunta ako sa office, nagulat ako, may isa palang Taiwanese na sumali, networker, galing sa ibang kumpanya. Kinabukasan, siya na yung nagpe-present doon sa office, ang presentation niya, full Chinese, Mandarin. Ang mga guests, mga Chinese na, mga lokal na, nagpe-present, parang yung presentation ni Eric, hindi nga lang Taglish. Mandarin, paano mag-present? Wala sila, kula.
wala silik, wala silik, wala siyak. Guys, ay nakakatawa, kung mag-present Mandarin tsaka Hokkien, yung upline, Pinoy. Tulog. Kahit tulog, may kita wala? Meron, nakakatuwa. Guys, within the next 2 to 3 weeks, magbubukas na tayo sa Hong Kong. May Pilipino ba sa Hong Kong? Yung iba minsan hindi magets. Ano ngayon kung magbukas kayo doon? Guys, in our business, it's not about who you know. It's about who they know. Pansinin mo, ilan ang friends mo sa Facebook? Kung yung Facebook nga na walang kitaan, umaabot ng 1,000 friends mo. What more kung may kitaan pa? Tama mo ba? My goal is to further detail kung paano kikita ng milyon. Kasi nakita mo kay Eric, 1,500, 24,000. So medyo biglang tumalon. Ang goal ko, to fill the gap kung saan tumalon. Guys, what if mangyari sa ito? Number 1, nag-join ka. Ginawan mo ng paraan yung isang slot, 7,980. Okay? Sabi nga nila, pag gusto, laging may. Pag ayaw, sang katutak ang? O mag-focus ka sa paraan kung gusto mo. Ngayon, number 2, what if mag-refer ka ng 2 friends? Pwede ba mag-refer ng 2? O pag sumali ka, tuturuan ka pa namin sa training kung paano mag-imbita ng 2 na 100% guarantee, darating sila at uupo sila dyan. Paano yun? Pag nag-imbita ka, sabihin mo, pare, may business ako, kinakailangan magkita tayo, kailan ka pwede, bukas o bukas? O wala siyang choice, bukas lang. Pag nagtanong ba, ano ba yan? Ba't minamadali mo? Simple lang ang sagot mo. Pare, pag hindi ka pumunta bukas, susunugin ko bahay mo. O, ano sabi ng kaibigan? Pupunta, hindi pupunta? Pupunta yun. O, di ba? Huwag niyong gagawin yun. May mga pamamaraan para dumating sila. Huwag pong ganon. Di ba? Tinuturo namin sa training yan. Mag-refer ka ng 2. Since yung 2 sumali na yan, kaibigan mo, now you have the responsibility na tulungan mo yung 2, makakuha rin ng 2 tulad mo. Okay lang po ba yun? Gayahin ka, number 1. Gawin mo to on your first month of doing the business. Okay? Habol natin ngayong February. Number 4, for whatever reason, huminto ka na. Nahirapan ka, bigla ka nag-artista, nanalo ka ng loto. Second month, huminto ka na. Second month is March. Ayan. The worst thing happened. Na-duplicate. Ano ibig sabihin na duplicate? Lahat ng sumali o yung 2 nakuha mo, ginaya ka. Naghintuan din on their second month. Okay? Boss, anong pangalan? Ha? Third. Member ka na ba third? Member ka na? Parang hindi ka sigurado. Kunwari, ito si third. Okay? February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, January. After 12 short months, ano na kaya itsura ni third? May asawa ka na ba? After 1 year kaya, may asawa na si third. Di ba tingnan natin to? Sabi ko, kumuha ng 2. Okay, yung 2, tinulungan makakuha ng tig. Ilan na po yun? Very good. Para kay elementary, sabay-sabay kayo sumagot. Yung iba hindi sumagot, absent mo kayong tinuro. Oy, second month na, March. Anong gagawin ni third? Huminto na. Sabi ni third, hirap pala nito. Buti na lang, kumita na ako. Nag-500, 1,500, 1,500. Buti na lang, kumita na ako. May products naman. May insurance naman. May scholarship naman. May discount pa naman. Okay lang, hinto na ako. Ano ginawa ni third? Nagpunta sa parlor. Ginastos yung kinita sa parlor. Yung 2, ginaya si third. Tinulungan yung 4, makakuha ng tig. Ilan na po yun? Naging 8. Huminto na yung 2. Saan nagpunta? Sa parlor. Yung 4, tinulungan yung 8, makakuha ng tig 2, naging 16. Huminto na yung 4. Saan nagpunta? Sa parlor. Ano meron sa parlor? Ewan ko, tanungin mo si third. Yung 8, tinulungan yung 16, makakuha ng tig 2, naging 32, naging 64, naging 128, they quit, they'd stop. Ano pa nangyari? Naging 256, naging 512, naging 1,024, they quit, they'd stop. Isang buwan na nagtrabaho. Ano ginawa? Sumali, kumuha ng 2, tinulungan yung 2, makakuha ng tig na 2. Naging 2,048, 4,096, they quit, they'd stop. After 1 year, guys, si third, kumita na ng 3.6 million or nag-average siya ng 300,000 pesos per month. Pwede na ba yun? Yes. Sipin mo,
Dalawa lang yung kinuha. Na-duplicate lang. Tapos, milyon na yung kinita. Saan mo makikita yan sa labas ng kwartong to? Di ba sabi nga ni Eric kanina, ilang taon siya sa McDonald's? Ano naipon? Edad. Ano naipon? Utang. Ito ang dami mong tao. What if, guys, balikan natin yung what if scenario na yan. What if to begin with, si third, hindi lang nag-one head? What if si third, nag-3 heads? Third 1, third 2, third 3. Ano ba nangyayari, Doc, pag nag-3 heads? Simple lang, nadodoble yung income with the same effort. Dahil hindi na 3.6 million yan. Magkano na yan? 7.2 million or nag-average siya ng 600,000 pesos per month. Pwede o pwede? What if hindi siya nag-3 heads? What if nag-7 heads? Ano nangyayari, Dok, pag nag-7 heads? Natitriple yung income with the same effort. Guys, yung aking pong kinumpute, binary pa lang. Wala pang unilevel star step royalty US trip. What if kalahati ng populasyon ni third tuwing umaga, pagsapit ng alas 6 ng umaga, nagkakape, live-in coffee? Posible hindi? E na mas malaki rito pwede kitain, tama po ba? What if yung mga kababaihan, nagpapaputi, lumalaklak ng perfect white, ang pinantutulak, white light? Pag inom, nabubulunan pa. Kulang. Sipin nyo, what if yung mga a certain population ng grupo ni third, nagme-maintain ng complete o C24/7? Posible o hindi? E di mas malaki rito pwedeng kitain. Third, anong probinsya mo? Bohol. Ang makatwid, ikaw ay isang so makatwid, ikaw ay isang tarsier. Tamo nga naman mag-isip, ano? What if somewhere down the line, hindi nakilala ni third, may sumali, presidente ng mga taga-Bohol sa Taiwan? Posible hindi? Sa kabila may sumali, presidente ng mga taga-Bohol sa Dubai? Posible hindi? Guys, we're not talking of people anymore. We're talking of countries to pioneer. What if yung magiging top earners ng mga bansang yan na binanggit ko, manggaling sa grupo nyo? Sipin mo, may downline ka, pioneer ng Italy, may downline ka, pioneer sa Middle East, pioneer sa Korea, pioneer sa Kuwait. Di ba? Tapos after 1 to 2 years, kumikita ng 3 million a month. Magkano kaya kinikita mo nung pag may downline kang ganun kalaki kinikita? Malamang million din. Tama o tama? What if because of your group, may mabuksan pang ibang mga bansa? Posible hindi? Isipin nyo, sa dinami-dami ng bansa sa Europe, isa pa lang ang Italy dun. And dami-daming bansa sa Europe. Sa dinami-dami ng bansa sa Middle East, isa pa lang dun ang United Arab Emirates sa Kuwait. And daming bansa dun. Sa buong United States of America, Hawaii pa lang tayo bukas. Hawaii pa lang. And parami pa tayong pwedeng state na buksan sa US. Tama po ba? So malaki pa rito yung pwedeng kitain. What if, guys, within the next few days, ilo-launch natin yung bagong-bagong product na AIM-SIM. Unlimited calling, AIM-SIM to AIM-SIM. Power ba yun? Sipin mo, pag may bumili dito, lalaki, 4 ang syota. Sunga muna ako. So, ilang SIM card ang bibili nun? 5. So, every time na gagamitin yung service, ikaw, may kita wala. Ganon ka-powerful yung business. We're innovating here in the Philippines and we're expanding in other countries. So the opportunity is yours. All you need to do, sabi nga ni Eric kanina, you just believe. Maniwala ka. Doon kasi ng mga na-encounter kaming negative eh. Ano ba gagawin natin dyan? Simple lang, lagyan mo ng guhit sa gitna. Tama po ba? What do I mean? You pray. Is prayer a positive thing? Yeah. You've been praying to God. You've been kneeling to the church. Baka nagbabaklara ka pa. Di ba? You've been asking for blessing. Lord, i-bless mo naman ako. Gusto kong umasenso. Gusto kong matulungan yung pamilya ko. Di ba? Guys, logic na lang ang pairalin. Ano ibig sabihin logic? Common sense. Kunwari, ikaw ito, may isang empleyado. Bank teller. Okay? Ang sweldo nito, 15,000 pesos per month.
Prayerful. Lagi nagdadasal, lagi nagpipray kay Lord. Lord, payamanin mo ako. May mahihirap yung mga kapatid ko. Yung parents ko, gusto kong matulungan. Bigyan mo ako ng breakthrough. Bigyan mo ako ng opportunity. Kaya lang, wala ka namang ibang ginagawa. Wala ka ibang business. Empleyado ka lang. Paano padadaanin ng Panginoong Diyos yung blessing sa'yo? Wala lang ibang paglalagyan. Diyan lang. Maari yung boss mo, mabait. Hindi ka pinagagalitan. Yung mga office mates mo, hindi ka chinichismis. Hindi ka nililit sa trabaho. After 5 to 10 years, may increase ka, 5%. Samantalang ang cost of living, tumaas ng 15%. Lugi ka pa. So, walang ibang way ang Panginoon para basbasan ka. Tama po ba? Whereas si B, bank teller din. Ang sweldo, 15,000 per month din. Ang difference, si B, may part-time business in global. After office hours, pupunta rito. May bit-bit. Prayerful din, Lord, i-bless mo ako. Gusto ko umasenso. Ano pwedeng gawin ng Panginoon? Bigyan ka ng mga halimaw na leaders sa left and right. Pwedeng paganahin yung marketing plan sa'yo. Tama po ba? Kasi kung ikaw, empleyado lang, walang ibang way for God to bless you, tas 15,000 ang sweldo mo, imposible yung pagdating ng 15, ang sweldo mo, 50,000. Sweldo mo, 100,000. Magsasara kumpanya mo nun. 15,000 lang ang dapat mo isweldo pagkatapos 100,000 sweldo mo. May nagkamali. Unlike this one, may pwedeng paglagyan ng blessing. Amen? Anong mali mo? Makakuha ka ng leader sa kaliwa. Ang pangalan, Eric Rodriguez. Sa kanan, magkaroon ka ng leader. Ang pangalan, Doc Ed. Tapos na usapan nun. At least with this, merong pwedeng paglagyan. Tama po ba? So, mag-pray ka man, may pwedeng i-bless sa'yo. May opportunity para magkaroon ka ng unlimited income. Whereas kung empleyado ka lang, walang ibang paglalagyan. Sweldo lang. Hanggang doon na lang. At least with our business, there's a way for God. And mind you guys, the company is expanding so fast right now. Kaya ang dami natin mga partnership with schools, partnership with clinics. Ngayon yung partnership natin with the #1 telco sa Pilipinas, Smart, yung gumawa ng AIMSIM, Smart. Siyempre, ang Smart, #1 telco, hindi makipag-partner yan sa pipitsuging company. Tama po ba? Ang #1 telco sa Pilipinas, Smart, makipag-partner sa #1 MLM direct sales company sa Pilipinas. And we're expanding in other countries. Kaya nga pangalan ng company, AIM Global. Guys, I'd like to leave you with this story. I hope and pray ma-inspire kayo. Unang tingin ko pa lang, dami ko nakita, puro bata. Kaya sabi nila, pag bata, aggressive. Pag bata, madaling mapaniwala daw. Pag bata, natutong kumita, kakalimutan na yung pag-aaral. May mga pros and cons, may mga tama at mali na kinakailangan balansihin nyo. Guys, when I saw this kind of business 14 years ago, eto na yung kinarir ko. I'm a medical doctor by profession, but I'm a self-made entrepreneur. Nakita ko yung negosyong ganito, kinarir ko. Ano po nangyari? 14 years ago, binalikan ko yung mother ko. Sabi ko sa mother ko, ayaw akong kalimutan na, panay ubo ah. Sabi ko sa mother ko, Nay, sa wakas, yayaman na tayo. Tignan mo, biniwing ako ng bilog-bilog yung nanay ko. Sabi ng nanay ko, anak, walang yumayaman sa ganyan. Sabi ko, Nay, hindi para sa akin to, para sa buong angkan. Tignan mo ha, kahit natutulog ka, kumikita ka. Sabi ng nanay ko, anak, narinig ko din ganyan. Nakaupo na ako sa mga seminar nila, no way yung ganyan, no way, anak. Sabi ko, Nay, tignan mo lang, para sa buong angkan to. Nagalit yung nanay ko. Hinampas yung table. Pag hindi mo hininto yan, ikamamatay ko yan. Sabi ko sa nanay ko, Nay, relax ka lang, baka magtulap. Biniro ko na lang. Hindi alam ng mother ko na that day, I resigned from my clinics. I have 6 clinics every day. At the peak of my medical career as a doctor, I was earning 80,000 pesos per month. Malaki o maliit? I have 6 clinics. Nagsisimula yung kliniko alas 7 ng umaga, natatapos ng alas 11 ng gabi, Monday to Saturday. Wala na akong babalikan. Pero sabi ko sa nanay ko, ihinto ko na to. Hindi niya alam, tinuloy-tuloy ko lang. After 6 to 8 months, I was averaging 500,000 pesos per month, binalikan ko yung nanay ko. 14 years ago, bumili ako ng big brown envelope. Nilagyan ko ng 50,000.
tigo 100 pesos. So, nakantaba nun. Tapos may goma pa. Pinunta ko kay nanay ko sa Makati, Nay, kamusta na? Sabi ng nanay ko, eto, mahirap pa rin. Sabi ko, Nay, may regalo ako sa'yo, eto. Pagbukas ng nanay ko ng envelope, lumaki yung mata. Napasigaw. Sabi ng nanay ko, anak, saan galing to? Sa bilog-bilog. Sinagot ko na kasi yung cheque ko, 500, 550, 600, naglalaro na sa ganun eh. Sabi ko, opo, Nay, galing yan sa bilog-bilog. Sabi ng nanay ko, maganda pala yan. Sabi ng nanay ko, anak. Sabi ng nanay ko, anak, kumain ka na ba? Sabi ko, hindi pa po. O sige, pamamalengke kita, ipagluluto kita ng paborito mong sinigang na ribs na baboy na maanghang. So, pinagluto ako. Tapos, inihain na sa akin. Habang hinihigop ko yung mainit na sabaw, tinabihan ako ng nanay ko, naglambing. Umubo-ubo. Anak, yung binigay mo ba sa akin one time lang? Guys, 14 years ago to 14 years ago. Sabi ko sa nanay ko, Nay, may nadiscover akong negosyo. Na yung negosyong to, all you need to do is learn skills, attain proper attitude, and have great faith. Sabi ko, pagka natutunan to ng tao, pwede siyang yumamat o masenso. Sabi ng nanay ko, ganda pala yan. Dinownload mo na ba ako dyan? Sabi ko, Nay, tao ka, di ka na-download. Downline yun. Downline ba? Kasi magkatunog eh. Parehong may down. Sabi ko sa nanay ko, Nay, habang nabubuhay ka, at nabubuhay ako, bibigyan kita ng 50,000 buwan-buwan. Sabi ng nanay ko, ang laki naman ito, anak. Anong gagawin ko dito? Sabi ko, Nay, wag mong bibigyan yung mga apo mo sa kapatid ko. Ako na bahala sa kanila. Alam mo naman ng matatanda, yung bibiling pang kaligayahan, pang sarili, ibibili pa ng diaper, ibibili pa ng damit, ibibili pa ng vitamins ng mga apo. Tama po ba? Sabi ko, Nay, ilang taon na tayong mahirap? Sabi ko, kayo nasa 60 plus na kayo, magsi-70 na kayo. Sabi ko, rumamdam naman kayo ng kasarapan ng mundong ito. Kasi my father died when I was 2 years old. So yung nanay ko, tumayong nanay, tumayo pang tatay. Hindi na nag-asawa uli. Tiniis niya yun. High school public teacher sa Arroyo High School, physics ang subject. So pag ikaw gumraduate ka ng Arroyo at ikaw matalino, dumaan ka sa nanay ko. Kasi she handles section 1 to 6. Sabi ko, Nay, 1 to 6, yung 6 ba matalino? Oo naman, matalino yun. Bakit? 40 section sa amin eh. Kaya kung section 6 ka, matali-talino ka ba nun? Sabi ko sa nanay ko, Nay, 3 bagay lang ang wag mong gagawin sa perang ibibigay ko sa'yo. Ano yun? Sabi ko, wag ka magda-drugs, wag ka magkakasino, at wag ka manlalalaki. Lahat gawin mo. Paspa ka, pakulot ka, pag di mo nagustuhan, paunat mo ulit. Di ba? That same year, dinala ko siya sa Hong Kong Disneyland. Sipin mo, bata, yung nanay ko, ang tanda-tanda, pero pakiramdam niya, ang bata-bata niya. Sumasakay ng mga rides. Tapos pumunta kami the following day, Ocean Park naman. Yung Ocean Park, kung alam niyo, Enchanted Kingdom, parang gano'n ang Ocean Park times 10. Ganong kalaki. So yung nanay ko, sumasakay ng mga rides, may mga picture pa, kaliwat kanan. Di ba? Ang tanda ng nanay ko, may picture, nakaganyan. The following year, nagpunta kaming Singapore. After 2 years, nag-Asian cruise kami. Malaysia, Thailand, Singapore. Ba't ginawa ko sa nanay ko yun? Kasi mahal ko yung nanay ko. Malamang kung buhay pa yung father ko, gagawin ko rin sa father ko yun. So, ang challenge ko sa mga batang nandito, sa mga young looking at young at once, kayo kaya, sa ginagawa nyo ngayon, kailan nyo kayang bigyan, kahit 5,000 na lang, 5,000 per month, ang magulang nyo? Ako na sasagot, never. Sakit ko magsalita, no? At times, I purposely do that. Why? Para mabuhay yung pangarap na nasa puso't isipan nyo. Paano ko magbibigay sa nanay kong 5,000? Sweldo ko 15,000, akin palang kulang na. Pamasahe, pang gimmick palang kulang na. Paano ko magbibigay ng ganyan, guys? Kaya nga siguro nakita mo tong business na to eh. Kasi kung kumita ka ng 100,000 a month, ano ba naman yung 5,000 bigay mo sa nanay mo, 5,000 bigay mo sa tatay mo? Tama po ba? O, tapos pag namatay yung nanay mo, iyak-iyak ka. Nay, sana nagawa ko sa'yo to.
Ito na nga pagkakataon, no? Hahatawin mo lang yung business. Pwede ka kumita unlimited income. Pag kumita ka ng unlimited income, wag lang yung para sa'yo. Idamay mo yung mga mahal sa buhay. Tama po ba yun? And I tell you guys, pag malaki yung drive mo, pag malaki yung reason mo, why do you want to succeed, the faster you're gonna become successful. Kapag inisip mo, sarili lang, gusto ko yumaman. Bakit? Gusto ko masenso eh. Mabilis na yun, enough na yun. Pero pag dinadamay mo pa yung pangarap ng magulang mo, pangarap ng nanay mo, pangarap ng mga kapatid mo, pangarap ng buong angkan mo, mas mabilis kang magiging successful. Para kung may tao nagsabi sa'yo, kalokohan niya, walang yung mayaman dyan. Ano ngayon? Why? May drive ka eh. Hindi lang naman para sa ito, para sa magulang mo eh. Tama po ba? O, pag may mga tao kang inimbitan, negative, okay lang. Diba? Balikan mo after 1 year, sagasahan mo na sasakyan mo. Ayaw mong sumali, babalikan kita. Pagbalik ko sa'yo, papakita ko yung bago kong sasakyan. Magkaroon ka ng mataas na drive o dahilan bakit mo gustong umasenso. Earning huge money is not enough. Kasi marami kang pwedeng pagkakitaan ng malaki. Legal o illegal. Pero sa ganitong uri ng negosyo, mas mabilis kang kikita ng malaki kung mataas yung faith mo, mataas yung drive mo, mataas yung reason mo why do you want to succeed. Kaya yung mga tao nagiging successful dito, magugulat ka, tricycle driver, magbabalot, security guard, Bisayang-Bisaya. Malaki yung reason mo kung bakit gustong umasenso. Yun ang hindi mo pa alam. Yun yung science of this business. Na pag nalaman mo, kaya pala mabilis umasenso to, kasi nung mali ito, lagi sinasabihan tanga ng nanay niya. Lagi sinasabihan ng tanga ng tatay niya. So lumaki siya, malaki yung gustong patunayan sa mundo. Ano yun? Na hindi siya tanga. Na gusto yung balikan yung parents niya, sabi niya, Nay, ito na yung narating ko. Malaki na yung bahay natin, tumira ka na rito. May sasakyan na tayo, tumira ka na rito. Pride lang yung pagsabi mo sa akin tanga. Tanggapin mo na ako ngayon, mayaman na ako eh. Hindi lang para sa akin to, para sa buong pamilya. May mga tao tayong ganun, na the reason why they became so successful, na abuso pala ng maliit. The reason why they became so successful, hirap na hirap na hirap nung sila nagsisimula pa lang. So guys, kung ikaw yung ganung uri ng tao, sawang-sawa na sa hirap, di ba? Yung hindi ka makabili ng mga bagay na gusto mo, bakit? Alam mo, wala eh. Na yung mga kapatid mo, hindi magawa yung gusto dahil wala eh. Yung mga magulang mo, hindi makapag-retire, bakit? Kinakailangan magbayad ng utang eh. May papakainin pa eh. If you're the type of person na naghahangad ng success, na gustong maging successful in a short period of time, I tell you guys, kayo yung uri ng taong hinahanap namin. We're more than willing to show you how. We're more than willing to give you directions. We're more than willing to mentor you, guide you, teach you every step of the way para lahat ng pangarap mo, makuha mo dito sa AIM Global. Guys, if you think you are ready, if you think you're ready to become successful, we're more than ready to show you how. Tanongin nyo na yung mga nag-imbita sa inyo mamaya. Kung paano mo gustong simulan yung negosyo. 1 head, 3 heads, o 7 heads kaya, it's really up to you. Diba? Pagkatapos mo mag-join, umattend ka kagad ng NDO. Every Tuesday, 7 o'clock, may NDO. So, kung ikaw yung tipong gusto mo, bago matapos yung taon, masaya yung Pasko mo, masaya yung December mo, guys, ito yung negosyong nag-aantay sa'yo. God bless all of us. You've been a wonderful audience. Pagpalain tayo ng Panginoon. Big Snoop Dogg and Wiz Khalifa. See from the West Coast, the Big Chief. For Grimby, maybe that